Hello guys, kasama ko ngayon mga iba nating mga kababayan na stranded sa airport kanina. Yung marami sila balang iba kinuha ng taga-Pulo. Dinala sila dun sa Pulo muna habang inaayos pa yung kanila yung kanilang flight. Pero ito yung mga iba na magpa-flight bukas kasi ang consulate dito medyo malayo sa airport. So, pinabuti ko na lamang na doon ko na lamang sila sa bahay matulogin yung iba na ang ibang flight bukas kasi bukas ang flight nila, so kawawa naman sila ng ilang araw na sila sa airport. So nag-offer tayo na imbis doon na lang sila sa embassy matutulog sa consulate. So sabi ko sa bahay na sila matutulog para madaling bukas sa paghatid ko sa kanila sa airport, madaling araw. Bali mamayang madaling araw aalis po kami ng mga alas 2 madaling araw dito kasi nga 4 hours before ng flight dapat nasa airport na sila. Dito po sila, yan po sila. Hello po, sobrang bait po ni Kuya. Ayan po yan. Ayan. Isip pa? Tinulungan niya po. Yan po sila. So bukas, tawayan na natin. Update ko kayo bukas guys kung sakali maka-flight sila o hindi bukas. I-update ko rin kayo. At malalaman din yan para malaman natin kung ano yung mga kasunod na kaganapan. Sana magiging okay na po lahat para naman makauwi na sila sa kanilang mga pamilya na nag-aaral sa Pilipinas. Okay guys, yan lang. Dito po tayo ngayon guys sa Cornice. Bali ang nangyari po kanina, nagka-problema ko doon sa airport. Ngayon ginawa ko, ang ibang mga tao kanina na hindi nga na idala ng Pulo Uwa kasi nga po ang nangyayari kasi bukas flight nila. So yung iba doon delay talagang wala talaga, hindi pa malalaman kung kailan talaga ang flight nila. Yun po yung kinuha ng UWA at dinala po doon sa UWA, sa consulate. Ngayon ginawa po nangyari po sa UWA, ang sinabi ko nandoon na yung mga magpa-flight bukas, bali ako nang kumuha sa kanila, dinala ko sila dito sabi ko, doon ko na kayo matulog sa bahay. Sabi ko kasi malapit ng airport dito at ako na bukas maghatid sa kanila. Bali guys, ihatid natin siya bukas ng mga madaling araw, ng mga alas 2 bukas. Mamay madaling araw gigising natin ng mga alas 2 para may hatid natin sila sa airport kasi dapat 4 hours before nasa airport na sila. So ngayon nakiusap sila sa akin dahil nga sila po ay nasa sila, probinsya po sila, hindi po sila dito sa Jeddah. Bali probinsya po sila. So ang ginawa po natin nakiusap lang ipasyal ko sila dito. So ngayon sabi ko sige ganito na lang, biniro ko sila guys. Sabi ko libre ng hotel, libre pa yung tour ko sa inyo. Ayan na, biniro natin ating mga kababayan. Ayun po sila doon nagpipicture sila. Ngayon hindi ko na natin sila kuhanan para sa privacy na. Pero pag gusto nila wala problema, kuhanan natin sila mamaya. Tatanungin muna natin. Ngayon nandito po ako ngayon, bali mag-picture lang sila saglit dito. Pagkatapos uwi na sila doon sa bahay para makapapahinga na sila. At para makaready dahil po 3 araw daw sila na walang imagine 3 araw na daw silang ang isa wala sabi sa akin 3 araw daw siya hindi nakakain ng kanin kasi nga doon dahil nga doon sa airport. Kaya sabi ko sige walang problema, sabi ko sige doon na kayo sa bahay muna, sabi ko. Kaya yun, awa ng Diyos maging okay ang lahat at maka-flight na sila bukas. Kaya guys, bukas i-update ko kayo bukas kung ano maging kaganapan bukas. I-update ko kayo bukas. Yun lamang guys. Guys, good evening. Good evening guys. Pala update doon sa mga OFW kanina na stranded doon sa airport. Ngayon ang ginawa ko kanina, balik kinuha ng Pulo yung iba, yung as in walang flight. Yung as in mga walang flight ay kinuha ng Pulo kanina. Dinala sila doon kanina sa pasilidad nga ng ating embahada para doon sila naman nanatili habang hindi pa naayos ang flight nila. So ngayon, ang yung iba naman doon ang iba naman na may flight bukas, kinabukasan, so nakailang araw na sila stranded. So, inano ko na lang, napag-usapan kanina na yung totaling cancel ang flight, yung walang flight talaga, talagang hindi ko lang siguro doon kung kailan sila makaalis. Ang ginawa, dinala doon sa kinuha ng Pulo Uwa. Tapos yung natira naman doon na may flight kinabukasan, doon ko naman sila, ako naman nagdala sa kanila, dinala ko sila sa bahay ko, doon ko sila pinatulog. Ngayon dahil wala nga bakanting kwarto doon sa bahay ko, ang ginawa ko, pinatulog ko sila doon. Tapos ako bumalik ako doon sa accommodation namin. Tapos bumalik ako doon sa accommodation namin para dito na ako matulog. Tapos mamaya, sunduin ko sila mamaya mga alas 2, sasunduin ko sila doon para ihatid sa airport. Kaya sabi ko sa kanila kanina, doon na kayo sa bahay kasi ang bahay ko malapit na naman sa airport.
So sabi ko, nandun na lang kayo sa bahay at least makapagpahinga kayo, makakain kayo kasi nga sabi na isang kasama nila kanina, 3 araw na rin sila hindi kumakain ng kanin. So ngayon sabi ko dun sa kanila, sumama ako sa bahay para sumama ako sa bahay, doon ako matulog para makapagpahinga kayo ng maayos. Mamaya magpupuyat na nga lang ako, hindi na ako matutulog kasi ayoko matulog kasi baka mamaya humimbi ang tulog ko dahil actually ilang araw na rin akong walang tulog dahil kasi kaka-edit ng mga video. So hindi na ako matutulog dahil ang flight nila alas 6, so dapat alas 2 nandun na sila. So mamaya ang gagawin ko, ihatid ko sila ng alas 2, pagkatapos wala naman ako pwedeng gawin dun, pag nandun na, pag mahatid ko sila wala naman ako pwedeng gawin doon, kaya gagawin ko na lang mamaya, ihatid ko na lang sila doon. Pag mahatid ko sila doon mamaya, iwanan ko na lang sila, tapos mag-uwi ako para matulog kasi may pasok din naman ako ng alas 8, so dapat mga alas 6 gising na rin ako kahit paano makatulog tayo naman kahit mga 3 oras man lang, kahit mga 2 o 3 oras lang kasi magbabiyaya pa ako pabalik. So kahit inshallah makatulog tayo kahit mga 3 o 2 oras, okay na sa akin yun. Importante ngayon matulungan natin yung OFW natin, yung mga kababayan na makauwi sa Pilipinas dahil sabi kaya sila makauwi, kawawa naman mga kapwa natin OFW na ilang araw na doon na sa sandal lang sa upuan doon na wala matulugan. Kung may magawa lang naman tayo, gawin natin ang pwede natin gawin para makatulong sa kapwa natin OFW. Good morning guys. Ngayon susunduin na natin yung ating mga kababayan, ang mga OFW yung nakatulog sa bahay. Susunduin ko na sila para maihatid ko sa airport. Okay. Kasi baka ma-delay sila sa flight nila, kaya pupunta na natin sila at para gisingin na, para makaready na. Tara. Hello guys, nandito na tayo. Okay, dumating tayo dito. Mangga pa yung aking sasakyan. Yung pinto. Dito. Hello guys, nandito na kami ngayon sa highway. Ang tinatahak namin ngayon ay Tarik Madina going to airport. Siguro mga 10 minutes lang nasa airport na kami kasi hindi naman ganun kalayuan ang bahay ko sa airport, kaya mamaya lang nandun na tayo. Oo nga pala, shoutout nga pala sa kay Dundun Babaw, sa ating kaibigan na mabuting kaibigan na handa tumulong sa lahat ng oras. Siya po yung tinawagan natin kanina para kontakin nga kung pwede ba yung mga OFW yung makituloy muna sa embassy. Agad-agad nga nagpadala sila ng mga katawan ng uwa, polo para sunduin ng mga tao, ang mga kababayan natin na stranded. Kaya shoutout sa iyo Dundun Babaw, maraming salamat sa kabutihan mo at saka sa tulong mo sa ating mga OFW. Naway ingatan ka at pagpapalayan ka ng ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo para sa ating mga kababayan. So guys, dito na magpapabalot na tayo ng bag kasi wala pa siyang plastic. So kasi hindi siya may check-in. Hindi po siya ma-check-in pag hindi po siya lagyan ng plastic. Okay, yan, paplastikan nila muna. So ganyan, no? Paplastikan muna nila bago i-check-in. Yala Sadik. Ayo. Yan. Ayo, wide bus. Ada ni kiri. Ayo, enggak bayar mo doon. Ayan na po. Okay na. Ayan, okay na. Ngayon pupunta na kami sa counter B. Okay. Okay na, ayan na.
Tignan siya. Isa-isa lang siguro. Sabay-sabay mo yung dalawa. Isa-isa lang yan. Isa-isa lang. Hindi pwede sabay-sabay mo yung dalawa. Oo. Hindi na kasi sinabi. Iba mo na. Atras mo konti. Atras mo konti. Atras mo konti yan. Yan. Okay na? Alhamdulillah. Manila market ini. Live. Only bag drop? Huh? Drop only bag. No. Doon na sa kabila. Special na to eh. Ah. Okay. Angat. Yan. Pagandahan mo. Ikaw na nga mismo bumabagsak ng bagahe mo. Ah. Yan. Okay na. 43 lang. Ilan lahat? 43? 23? 20? Okay lang yan. Oo. Okay lang yan. Guys, mayroon na siyang boarding pass. May boarding pass na po siya. Okay na. Ayan, okay na. Kaya pwede na natin silang iwan. Ano, alis na ako, uwi na ako. Huwag ka na kayo. Kuya ha, tulungan kita sa YouTube. Oh, sige na. Bye-bye na kayo. Okay, sige. Okay, ingat kayo ha. Ayun guys, okay na. Andun na sila. Mayroon na sa boarding pass. So, papasok na sila sa loob. Diyan sa loob, hindi mo na sila... Kasi hanggang dito sa pag-check-in, pwede mo silang samahan. Pero pagdating dun sa... Papasok na sila sa immigration, bawal na sumama doon. Kaya... Okay na. At saka hindi naman sila kailangan pasamahan doon pagdating doon kasi nga may boarding pass na sila. Okay na 'yon lahat. Kaya makakaalis na sila. Awa ng Diyos, makakaalis na rin sila. Kaya sa mga makapanood ng video na gin-upload ko ngayon, kahapon tsaka yung ngayon, i-upload ko itong video na to. Please lang, paki-share niyo ulit at para marami po makapanood sa mga kaganapan po ngayon sa ating mga airlines, kung ano po yung mga nangyayari, para naman po magiging aware po yung lahat. Yan guys, lalabas na tayo, uwi na tayo. At para makapahinga rin, makatulog na rin. At lumulutang na ako sa puyat, walang tulog dahil ilang gabi na rin ako walang tulog dahil nga sa kaka-edit ng mga video ko. Kaya hindi ako nakakatulog, kaya kailangan matulog kahit ilang oras lang kasi nga may trabaho din tayo mamaya. Guys, huwag niyo pala kalimutan magdala ng pera once na pumunta kayo dito, lalo na pagbalak yung pumarking. Dahil nga kagapon pumasok ako dito ng mga alas 11 ng tanghali. Lumabas ako mga alas 4 ron siguro ng hapon yon. Binayaran ko dito ay 69 reals. So dapat huwag niyo kalimutan magdala ng pera para hindi kayo magka-problema once na lumabas kayo. Okay, ngayon at least tapos na rin ang problema ng ating mga kapwa OFW at makakauwi na rin sila sa kanilang mga pamilya. At doon naman pala sa mga makapanood nito, muli ako nakikiusap sa inyo, sana i-share niyo ito. Yun lang po ipakiusap po sa inyo. Share niyo ito at para po mapanood po ng ating mga kababayan at paki-subscribe na rin ako sa channel na ito. At para po makapag-upload pa tayo ng mga video. At yung bell pala dyan, may pindutin yung bell at mayroon kayong pagpipilian na 3 dyan. Piliin nyo yung all para sa mga video mga i-upload ko araw-araw, mapapanood ninyo. Okay, maraming salamat sa inyo at mag-ingat po kayo parati at God bless po sa ating lahat. Sana po'y gabayan tayo at ingatan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw habang tayo nandito sa ibang bansa. Ganun din ang ating mga pamilya. Dapat po ingatan ng Panginoon yun at huwag natin magkalimutan magdasal sa araw-araw ng ating buhay. Dahil po ay kailangan natin, andyan lamang ating sandata habang tayo nandito sa ibang bansa. Maraming salamat po. Bye-bye.